Nagsisimula ang kwento kay Yusuke Urameshi, isang 14 anyos na estudyante sa junior high na kilala bilang pasaway at palaging nag-skip ng klase. Katulad ng dati, absent na naman siya, at pinagsasabihan siya ng kanyang kababata at kaklase na si Keiko Yukimura na huwag na sanang tumakas sa klase. Pero si Yusuke, wala talagang pakialam. It's Lacey. Huh? Yusuke, you perv! People like you should be strung up in the street! Dumb boy! Hasn't grown up a bit since he was 4 years old! Nag-aalala ang mga kaibigan ni Keiko kung bakit napakalapit niya kay Yusuke, lalo na't masama ang reputasyon nito bilang palaway at laging nagdadala ng gulo. Ngunit para kay Keiko, hindi ganoon kasama si Yusuke gaya ng tingin ng iba. Isang araw, nakita ni Yusuke ang dalawang estudyanteng ginamit ang pangalan niya para magnakaw ng wallet. Well, what are you gonna do if Urameshi finds out you said that cousin stuff? He'll kill you! Oh, spare me. That blockhead will probably think it's true. Nang makita siya, natakot ang mga ito at agad ibinigay ang wallet sa kanya. Pero hindi interesado si Yusuke at iniwan lang niya iyon. Sakto namang dumating ang guro nilang si Ginoong Iwamoto at, nang makita ang wallet, agad niyang inakusahan si Yusuke bilang magnanakaw. Kitang-kita rito kung paano mabilis husgahan ng mga guro si Yusuke, lagi siyang nakikita bilang problema sa paaralan. I see. Yusuke was beating you two up for your wallets. Typical scum behavior. Whatever? No good weeds like you should have been plucked a long time ago. You don't belong here. You shouldn't talk. It makes you sound stupid. Pag-uwi niya sa bahay, hindi rin naiiba ang trato. Lagi siyang pinapagalitan ng kanyang ina, si Atsuko, at labis siyang nainis sa paulit-ulit na pangaral. Kaya nagpasya siyang magpalaboy-laboy na lang sa bayan. Doon niya muling nakasalubong ang karibal niya na si Kazuma Kuwabara, kasama ang barkada nito. Tulad ng nakasanayan, hinamon na naman siya ni Kuwabara sa isang laban. Pero gaya ng dati, talo si Kuwabara. You win! Don't hurt us! I feel better. Nanatiling walang talo si Yusuke, may record siyang 156 na panalo laban kay Kuwabara. Habang naglalakad-lakad, napansin niya ang isang batang naglalaro ng bola malapit sa kalsada. Pinagsabihan niya ito na mag-ingat at kahit sandali, napatawa pa niya ang bata. Ngunit nang tumawid si Yusuke, biglang gumulong ang bola sa gitna ng kalsada at tumakbo ang bata upang habulin ito, sakto sa harap ng paparating na sasakyan. Sa isang iglap, kumilos si Yusuke nang hindi nag-iisip. Tumakbo siya at itinulak ang bata palayo. Ligtas ang bata, pero siya ang nasagasaan. Agad siyang namatay. Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Habang nakahandusay ang kanyang katawan, nakita niyang lumulutang na siya bilang espiritu. Hindi siya makapaniwala, patay na siya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang masayahing babae na nakasuot ng kimono at nakasakay sa isang lumilipad na sagwan. Siya si Botan, tagagabay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay, isang Shinigami, ngunit hindi nakakatakot. Alright then, Death Lady. Can you tell me what happened to that kid I saved? Like, is he injured or what? You want to go visit him? Well, we've got the test results in. He's got a few scrapes but no signs of broken bones or brain damage whatsoever. Oh, thank goodness. Look at that. He's really okay. Alright, Botan. I've got no regrets, so you can take me to hell or wherever it is I'm going. Ipinaliwanag ni Botan na hindi inaasahan ang pagkamatay ni Yusuke. Ni hindi pa siya napaghandaan ng spirit world dahil walang nakaisip na kaya niyang magsakripisyo para sa iba. Oh, give me a freaking break! Are you telling me you guys were expecting that little boy to die? Mas lalong nakagalit kay Yusuke nang sabihin ni Botan na kahit hindi siya nakialam, ligtas pa rin sanang nakaligtas ang bata sa aksidente. Ibig sabihin, namatay siya nang walang kabuluhan. Ngunit inalok siya ni Botan ng isang opsyon, maaari siyang sumailalim sa isang pagsubok upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Para kay Yusuke, kalokohan lang iyon. Naniniwala siyang mas mabuti nang ang patay siya, siguro nga masaya ang lahat na wala na siya. Pero pinayagan siya ni Botan na makita ang mga reaksyon ng mga tao sa kanyang pagkamatay. Sa burol, labis ang pag-iyak ni Keiko, patunay kung gaano kalaki ang halaga ni Yusuke sa kanya. Si Kuwabara, kahit lagi siyang hinahamon, ay labis na nabagabag.
Galit siyang sumigaw sa larawan ni Yusuke, sinasabing hindi siya pwedeng mamatay nang hindi sila nagkakaroon ng patas na laban. Samantala, natuwa pa ang mga guro na sina Iwamoto at Takashi dahil umangat daw ang reputasyon ng paaralan dahil sa huling kabutihan ni Yusuke. Nagalit si Ginoong Takenaka dahil tila walang malasakit ang dalawa. Aminado siyang nagulat siya nang malamang nagligtas si Yusuke ng bata, ngunit hindi niya rin kayang purihin. Ito, para sa kanya, dahil patay na si Yusuke, wala na itong mararating. Sa kabilang banda, bumigay sa matinding pag-iyak ang kanyang ina, si Atsuko, sa kabila ng madalas nilang pagtatalo. Dumalaw din ang batang iniligtas niya kasama ang mga magulang nito upang magpasalamat. Doon unti-unting napagtanto ni Yusuke ang hindi niya kailanman inisip, marami palang tunay na nagmamalasakit sa kanya kahit hindi nila ito laging ipinapakita. Muling dumating si Botan at tinanong ang kanyang pasya. Sa pagkakataong ito, tinanggap ni Yusuke ang pagsubok. Sama-sama silang naglakbay patungo sa Spirit World kung saan malalaman niya kung paano siya magkakaroon ng tsansang muling mabuhay. Matapos samahan ni Botan si Yusuke papunta sa Spirit World, nasilayan natin ang kakaibang anyo nito, isang napakalaking palasyo na puno ng mga ogre at kawani na abala sa pagproseso ng mga kaluluwa ng mga namatay. Ang akala ni Yusuke, ang Yama, na sinasabi ni Botan ay isang dambuhalang ogre, kaya't iniisip pa niya kung paano niya ito mabubugbog. Ngunit laking gulat niya nang malaman na ang tinutukoy ay si Koenma, ang anak ni Haring Enma, pinuno ng Spirit World. Mukha siyang sanggol na may supon sa bibig, pero nagsasalita siya na parang tunay na nakatatanda at nagdadala ng awtoridad na parang hari. Ipinakita ni Koenma kay Yusuke ang isang maliit na gintong itlog, ang tinatawag na Spirit Beast Egg. Ang mahiwagang itlog na ito ay sumisipsip ng enerhiya ni Yusuke habang daladala niya ito, at ang laman nito ay huhubog batay sa mga iniisip, damdamin, at gawa ng kanyang espiritu. Kung busilak ang kanyang puso at malinis ang kanyang kaluluwa, mapipisa ito bilang isang mabait at gabay na nilalang na tutulong sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit kung masama at makasarili ang kanyang kaluluwa, magiging isang halimaw ito na siya mismo ang lalamunin. Kaya ang pagbabalik ni Yusuke sa buhay ay nakasalalay sa paraan ng kanyang pamumuhay bilang isang espiritu. Bagaman may pag-aalinlangan, tinanggap ni Yusuke ang itlog. Dinala naman siya ni Botan pabalik sa mundo ng tao, at agad nilang hinarap ang unang suliranin, nakatakda ng sunugin ang kanyang katawan sa burol. Nataranta si Yusuke, iniisip kung paano niya maipapaliwanag na hindi dapat sunugin ang kanyang katawan dahil babalik pa siya sa buhay. Ipinaliwanag ni Botan na may paraan, bilang isang multo, maaari siyang pumasok sa panaginip ng isang tao. Dahil lasing at nagdadalamati pa ang kanyang ina at hindi makatulog, pinili ni Yusuke na pumasok na lang sa panaginip ni Keiko. Sinabi niya rito na siya'y babalik, at kahit gulat si Keiko, naniwala siya. I'm coming back. I don't want to see you cry anymore. Oh, Yusuke! But I thought, was all that really just a dream? No, I'm sure I felt him. Kinabukasan, hirap si Keiko na sabihin sa ina ni Yusuke ang kanyang napanaginipan, sapagkat panaginip lang iyon at hindi pa sapat na patunay. Kaya iminungkahi ni Botan na manghiram si Yusuke ng katawan ng isang taong malapit sa kanya at may mataas na espiritual na pakiramdam. Sa kasamaang palad, si Kuwabara iyon. Bagamat nararamdaman ni Kuwabara sina Yusuke at Botan, hindi niya sila nakikita. You can forget it, Botan! There is no way I'm taking control of that lame brain! Here's my impression of Yusuke. Look at me, I'm burning! Ready? Wala nang ibang pagpipilian si Yusuke kaya pumayag siya. Pinatulog ni Botan si Kuwabara at pinaalalahanan si Yusuke na mayroon lamang siyang isang oras. Pagpasok niya sa katawan ni Kuwabara, agad siyang tumakbo para hanapin si Keiko. Una niyang pinuntahan ang tindahan ng pamilya nito, ngunit pinalayas siya ng mga magulang ni Keiko dahil ang nakikita nila ay si Kuwabara, hindi si Yusuke. Naghahanap pa siya habang nauubos ang oras at ilang beses siyang hinamon ng mga siga. Madali niya silang tinalo gamit ang katawan ni Kuwabara, pero naaksaya ang oras. 3 minuto na lang nang makita niya ang mga kaibigan ni Keiko. Nilapitan niya ang mga ito ngunit nagsitakbuhan sa takot dahil kay Kuwabara ang mukha. Sakto namang lumabas si Keiko mula sa tindahan at tinatawag ang mga kaibigan. Natigilan si Yusuke, paano niya ipapakita kay Keiko na siya iyon. Sa isang desperadong ideya, ginawa niya ang isang bagay na alam niyang makikilala siya ni Keiko, hinawakan niya ito ng bastos. Sinampal siya ni Keiko, ngunit doon niya napagtanto, si Yusuke iyon sa loob ng katawan ni Kuwabara. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang boses habang tinatawag ang pangalan ni Yusuke. Keiko, nice uniform!
squishy! Yusuke, you jerk! Oh, who the heck are you? I'm exactly who you thought I was, Keiko. I'm Yusuke. Huh? I don't care what any tough guy says. Your punches hurt the most. Don't tease me, Yusuke. Is it really you? Agad niyang ipinaliwanag ang lahat at hiniling kay Keiko na ingatan ang kanyang katawan hanggang sa siya'y bumalik. Lumuha si Keiko at nangakong hihintayin siya kahit gaano katagal, kahit magpakailanman. Niyakap niya si Yusuke ng buong higpit at sa unang pagkakataon mula nang siya'y mamatay, muling nakadama si Yusuke ng pag-asa. Ngunit naubos na ang isang oras. Nagising si Kuwabara, naguguluhan at yakap pa rin si Keiko. Napasigaw si Keiko at sinampal siya. Mabilis naman siyang tumakbo papunta kay Atsuko, handang ikwento ang nalaman niya. Ngunit nang tingnan muli ni Atsuko ang katawan ni Yusuke, nadama niya ang mahinang tibok ng puso nito. Naluha silang dalawa sa galak, may pag-asa pang mabuhay si Yusuke. Samantala, napansin ni Yusuke na kumikislap ang spirit egg sa kanyang mga kamay. Nakatitig siya dito ng may kaba. May nilalang nang nabubuo sa loob, ngunit ito ba'y isang mabuting gabay o isang mabagsik na halimaw? Hindi pa rin alam ni Yusuke kung anong kabutihan ang dapat niyang gawin, kaya sinundan na lamang niya si Keiko. Habang naglalakad pa uwi si Keiko, isang grupo ng mga magnanakaw ang sumugod sa kanya. Gustong tumulong ni Yusuke, pero bilang kaluluwa ay wala siyang magawa. Sa tamang oras, dumating si Kuwabara kasama ang kanyang barkada at pinatakas si Keiko mula sa panganib. Nang makaalis na si Keiko, nagsimula ang rumble sa pagitan ng mga magnanakaw at ng grupo ni Kuwabara. Nang malaman ng mga guro ang nangyari, galit na galit sila. Lalo na si Mr. Akashi, ginamit niya ang insidenteng ito laban kay Kuwabara. Alam ni Akashi na mahalaga kay Kuwabara ang kanyang mga kaibigan, kaya binigyan niya ito ng mabigat na pagbabanta. Kapag nakipag-away si Kuwabara kahit isang beses lang sa loob ng isang linggo, mawawala ng trabaho ang buong grupo nila. Mabigat ang banta lalo na kay Okubo, isa sa mga kaibigan ni Kuwabara. Kailangan ni Okubo ng pera para sa kanyang pamilya, ang nanay niya'y mag-isang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid na maliliit pa. Kung mawalan siya ng trabaho, higit silang mahihirapan. Kaya buong tapang na nangako si Kuwabara, para kay Okubo, hindi siya makikipag-away ng isang linggo. Pero sina Akashi at Iwamoto ay kumbinsido na hindi tatagal ang pangako ni Kuwabara. Alam nila kung gaano kabilis uminit ang ulo nito. Kinagabihan, nagplano si Akashi. Nagdala siya ng mga siga para udyukan si Kuwabara na makipagbasagan. Binugbog nila si Kuwabara, pero kahit duguan at wasak ang mukha, tiniis niya lahat, hindi siya gumanti. Nabigla si Akashi, hindi niya inaasahang makakatiis si Kuwabara. Naiinis siyang umalis at nag-isip ng panibagong paraan para mapatalsik ito sa eskwelahan. Pagdating ng umaga, mas mabigat na parusa ang binigay niya. Sa susunod na science exam, lahat ng miyembro ng grupo ni Kuwabara ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 50 puntos. Kapag may bumagsak, mawawala ng trabaho si Okubo. Walang problema sa ibang miyembro, pero si Kuwabara ang pinakamalaking alanganin dahil sa nakaraang exam, 7 puntos lang ang nakuha niya. Well, what do you know? Kuwabara is stupider than I am! What did you make on your last test? I got a 12. Dahil dito, buong pusong nag-aral si Kuwabara. Kahit habang kumakain, bukas ang libro. Bumili pa siya ng mga aklat sa bookstore para lang makahabol. Si Yusuke, na nakamasid lang bilang espiritu, ay hindi makapaniwala. Totoo nga, seryoso si Kuwabara. Kahit ilang beses siyang sinubukang ipagbugbugan ng ibang grupo, hindi siya lumaban. Patuloy siyang nag-aral kahit bugbog ang katawan at pasa-pasa ang mukha. Kinagabihan, sobrang pagod si Kuwabara at nakatulog sa gitna ng kanyang pagbabasa. Doon, pumasok si Yusuke sa kanyang panaginip at tinulungan siyang mag-aral. Kinabukasan, araw ng pagsusulit. Muli siyang hinarang ng mga siga, pero hindi niya sila pinansin. Nakatuon lang siya sa pagpasok at sa pagsusulit. Nang may babae silang nabangga at nawala ng malay, si Yusuke ang kumilos, pinoses niya ang babae at binugbog ang mga siga para matulungan si Kuwabara makarating sa exam. Pagkatapos ng pagsusulit, ramdam ni Kuwabara na kaya niyang makapasa. May tiwala siya sa sarili. Habang chine-check ni Mr. Akashi ang mga papel, nanlaki ang kanyang mata.
Lampas 50 puntos ang nakuha ni Kuwabara. Pero dahil desperado, binura niya ang ilang sagot para gawing 48 lamang. Paglapit kay Kuwabara, mayabang pa niyang inabot ang papel. No! That's wrong! And what's really painful is that you were so close. But I'm afraid a promise is a promise, young man. I'll go notify Akuba's employers. But I checked it. Oh well, I guess there are many things you can't do right. Nakita ni Kuwabara ang mga binyurang sagot. Napuno siya ng galit, bumigting ang kamao, handa na siyang suntukin si Akashi. I don't believe it! That no-good teacher erased my last answer! Who does he think he is? I'll show you! Pero bago siya makagalaw, naramdaman niya ang tinig ni Yusuke sa kanyang puso, pigil na pigil, huwag, lahat ng pinaghirapan mo mawawala kung gagawin mo yan. Nanginginig sa galit, pinili ni Kuwabara na tumalikod at umalis. Mabigat ang loob niya, puno ng pagkadismaya. Ngunit hindi nakaligtas sa lahat ang kasinungalingan. Nakita ni Mr. Takenaka ang pandaraya ni Akashi at Iwamoto. Pinagalitan niya ang dalawa at iniutos na itama ang score ni Kuwabara. Sa huli, naibalik ang tamang marka at nagtagumpay ang grupo, hindi mawawala ng trabaho si Okubo. Labis ang pasasalamat ni Okubo. Luhaan siyang nagpasalamat kay Kuwabara, alam niyang tiniis nito ang lahat ng sakit, hiya, at hirap para sa kanya. Pagkatapos, ikinwento ni Yusuke kay Botan na nagulat siya, parang narinig siya ni Kuwabara nang pigilan niya ito sa loob ng silid. Ngunit ipinaliwanag ni Botan, hindi niya narinig ang boses mo. Nararamdaman niya ang damdamin mo. Ang naramdaman mo, dumaloy sa puso niya. At sa kabila ng lahat, kahit hindi niya ito narinig ng diretso, alam ni Kuwabara sa kanyang puso na may Yusuke na sumusuporta sa kanya. At sa katahimikan, nagpasalamat siya sa kaibigan. Naiinis si Yusuke dahil napipilitin siyang gumawa ng mabubuting bagay sa utos ng iba. Tinetest siya ni Koenma, kaya madalas siyang nagbibitiw ng mga sarkastikong salita sa inis. Ngunit binalaan siya ni Botan na manahimik dahil nagpadala si Koenma ng isang investigador upang obserbahan ang ginagawa niya. Biglang nagdilim ang langit at bumaba ang isang sinag ng liwanag. Mula roon ay lumabas ang isang batang babae, si Sayaka, ang investigador ni Koenma. Agad niyang tinanong kung nasaan ang nobya ni Yusuke. Itinuro siya ni Botan at sinimulan ni Sayaka ang kanyang pagmamasid. Napansin niya na si Keiko ay isang huwarang estudyante, mahusay sa esports, at kilala sa kanilang paaralan. Para kay Sayaka, posible na ang nararamdaman ni Yusuke ay isang pag-ibig na walang kapalit. Lalo pa itong lumakas nang makita niyang may isang gwapong binata na nagkumpisal ng damdamin kay Keiko. Ngunit mariing tumanggi si Keiko dahil ang puso niya ay nakalaan na para sa iba. Oh, Yusuke, you're so lucky. Keiko chose you even over that charming handsome boy. Now don't go jumping to conclusions. She said she liked somebody else. She didn't say who. You can't keep pretending forever, silly. I like Keiko's written all over your face. Leave me alone! Di nagtagal, bumisita si Keiko sa bahay ni Yusuke. Magulo at marumi ang lugar at wala ang ina nito, kaya siya na mismo ang nag-alaga sa katawan ni Yusuke. Nilinis niya ang maruming mukha nito, at sa kanyang pagyuko ay halos mahalikan na niya ito. Ngunit biglang naputol ang sandali ng mag-anunsyo ang samahan ng mga kapitbahay, sobrang tuyo ng araw na iyon, madaling magliyab ang apoy, at may mga naitalang kaso ng panununog sa kanilang lugar. Thank you, and come back anytime, Neighborhood Watch Committee! Dahil sa hiya sa sarili, agad na umalis si Keiko upang mamili. Ngunit pagkakaalis niya, may isang lalaki ang nagtapon ng apoy sa bahay ni Yusuke. Mabilis itong kumalat at kinabahan si Yusuke, kapag nasunog ang katawan niya, tuluyan na siyang mawawala. Can I just possess myself? It doesn't work that way. You can't revive until the egg hatches. Then what am I supposed to do? You've got to get in contact with someone. What about Kuwabara? He'll sense you. He's probably on the other side of town. There's no time. Agad namang humingi ng tulong si Botan kay Kuwabara. Habang naglalakad si Keiko, narinig niya mula sa mga tao na may sunog sa Fortune Block. Agad siyang tumakbo papunta roon. Samantala, si Kuwabara na abala sa pagbubugbog ng mannequin na kahawig ng katawan ni Yusuke, ay biglang nakaramdam ng presensya ni Botan. Di man niya marinig ito, masama ang kutob niya nang makita ang usok, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Pagdating ni Keiko, nagliliyab na ng malakas ang apoy. Sa sobrang pag-aalala, tumakbo siya papasok kahit delikado. Pilit siyang pinatitigil ni Yusuke, dahil kung mamamatay si Keiko, mawawala ng saysay ang pagbabalik niya.
Ngunit nagpumilit si Keiko, at nakarating sa kwarto ni Yosuke upang kargahin ang katawan nito. Wala na silang madaraanan palabas, kaya desperado si Yosuke na humingi ng paraan kay Botan. Doon nagsalita si Sayaka, may pag-asa pa. Kung gagamitin ni Yosuke ang kapangyarihan ng itlog na dala niya, may mangyayaring himala. Ngunit kapalit nito, mawawala ang pagkakataon niya muling mabuhay. Kahit ganoon, hindi nag-alinlangan si Yosuke. Ibinato niya ang itlog sa apoy, at mula rito ay lumitaw ang isang makinang na landas. Sinundan ito ni Keiko at nakalabas sa pintuan. Naabutan siya ni Kuwabara at tinulungan palabas. Sa nakita, laking pasasalamat at tuwa ni Yosuke na ligtas si Keiko. Nagtanong si Kuwabara kung ano ang laman ng daladalang tela ni Keiko. Nang ipakita niya ang katawan ni Yosuke, nagulat ito. Sabi ni Keiko, ipapaliwanag niya mamaya, basta't makaalis lang sila roon. Are you some type of sick grave robber? Well, come on. We can't let the police get a hold of you. Samantala, malungkot na sinabi ni Botan kay Yosuke na hindi na siya makakabalik sa buhay. Ang tadhana niya ay manatiling espiritu at panoorin na lang ang pag-usad ng buhay ni Keiko. Sayaka, is there any other way to make this work? So it's really over? Nalungkot at nanghina si Yosuke sa narinig. Keiko, your hair. It's okay. Yusuke's body is safe, and that's what's important. I saw a road of blue fire leading me out. It was like a big explosion, and I was surrounded by his presence. Yusuke saved me because he knows he's returned. I still can't believe it. Yusuke, you old rascal. Oh, son, sorry about that fire, but you're okay now at least, right? This is so stupid! Isn't someone gonna tell them they're just talking to a dead body? Stop apologizing, Mom! I'll never be around to say it's okay! I'm dead for good! Okay, Botan, just take me to heaven or hell or wherever it is I'm going. I'm tired of being here. Ngunit kinagabihan, dumating si Koenma. Sinabi niya kay Yosuke na huwag siyang mawalan ng pag-asa. Nabasa na niya ang ulat ni Sayaka at napagtanto niyang higit na mabuti ang puso ni Yosuke kaysa sa una niyang inakala. Sinubok ng itlog ang tunay niyang pagkatao, kung pinabayaan niya si Keiko, isang halimaw ang lilito at lalamon sa kanya. Pero hindi siya. Nagdalawang isip na ialay ang sarili niyang kapalaran para iligtas si Keiko. Nakakita si Koenma ng kakaibang katangian kay Yosuke, mga bagay na hindi pa niya mismo alam sa sarili niya. Dahil dito, nagpasya siyang bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Yosuke. Ibabalik niya ito sa buhay, ngunit pansamantala niyang itatabi ang itlog. Sa narinig, nagumapaw ang tuwa at ginhawa ni Yosuke. Hindi na sayang ang sakripisyo niya. Sa halip, pinatunayan nito na sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay may kabutihang higit pa sa inaakala ng lahat, pati na rin niya. Ipinakita na ni Koenma ang tunay niyang anyo, at agad na nagtanong si Botan kung gaano kabilis makakabalik si Yosuke sa kanyang katawan. Ngunit ipinaliwanag ni Koenma na bago mangyari iyon, may isang mahalagang kondisyon muna. Dinala niya sila sa katawan ni Yosuke at sinabi na may tinatawag na wavelengths na umiiral sa pagitan ng kaluluwa at katawan nito. Hanggat hindi nagtutugma ang mga iyon, hindi siya maibabalik sa buhay. Sa kaso ni Yosuke, napakahaba ng pagitan ng kanyang espiritual na alon kumpara sa normal na tao. Kung palalampasan niya ang bukas, ang susunod na pagkakataon ay darating pa matapos ang 50 taon. 52 years! Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sayangin ang tsansa na iyon. Ngunit may isa pang kondisyon, kailangan niyang makatanggap ng buhay na enerhiya mula sa isang taong nabubuhay, at iyon ay kailangang maipasa mouth-to-mouth. Binuksan na ni Koenma ang mga landas sa loob ng katawan ni Yosuke upang damaloy dito ang kapangyarihan ng spirit realm. Sa umaga, magsisimula itong magningning ng gintong liwanag. Ngayon, kailangan ni Yosuke na magpadala ng mensahe sa panaginip ng 3 taong time team na nagnanais na bumalik siya sa buhay. Isa lamang sa kanila ang dapat makaunawa at kumilos sa loob ng 24 na oras. Alam ni Yosuke na lasing pa rin ang kanyang ina at tiyak na hindi pa ito matutulog, kaya pinili niyang ipadala ang mensahe kay Keiko at Kuwabara. Ngunit mariing tinanggihan ni Kuwabara ang ideya ng paghalik sa kanya na para bang karumal-dumal iyon. Samantala, si Keiko naman ay dumalaw sa katawan ni Yosuke. Nakita niya ito ngunit hindi pa niya ito hinalikan dahil pakiramdam niya hindi pa ito nagliliwanag. Hindi niya alam na nagsimulang kumislap ang mga paa nito. Binalaan ni Koenma na ang katawan ni Yosuke ay magliliwanag lamang hanggang tanghali. Maliit na ang natitirang oras. Alam ni Yosuke na hindi niya maaasahan ang ina o si Kuwabara, si Keiko na lang ang kanyang pag-asa. Ngunit kinabukasan, habang nasa klase si Keiko, tinawag siya ng kanilang guro na si Mr. Takenaka, na ospital daw ang kanyang ina.
Sa ospital, tumabi si Keiko sa kama ng ina at hindi umalis, nagpupumilit na manatili hanggang magising ito. Nag-aalala na si Botan, sigurado siyang hindi aalis si Keiko, habang ang katawan ni Yusuke ay umaapaw na ng kapangyarihan mula sa spirit realm. Ang tanging kulang na lang ay buhay na enerhiya. Sinubukan pa nilang tawagin si Kuwabara at ang ina ni Yusuke, ngunit wala ring silbi. 15 minuto na lang ang natitira. Sa sobrang desperasyon, sinaniban ni Botan ang katawan ng ina ni Keiko at mariing sinabi, kung hindi mo hahalikan si Yusuke ngayon, hindi na siya kailanman magigising. Dali-daling tumakbo si Keiko papunta sa bahay ni Yusuke, at doon, hinalikan niya ito kahit iniisip niyang huli na ang lahat. Ngunit biglang dumilat ang mga mata ni Yusuke. Buhay siyang muli. Tumulo ang luha ni Keiko sa tuwa at ginhawa. Akala ni Botan na tapos na ang lahat. Ngunit sinabi ni Koenma na doon pa lamang nagsisimula ang tunay na pagsubok ni Yusuke. Let's see how our little Yusuke fares when he's not floating in the sky. Kinabukasan, naglakad-lakad si Yusuke sa bayan, dama ang saya ng muling pagkabuhay. Bigla siyang nilapitan ng isang manghuhula na nagsabi na mayroon siyang napakalaking misyon sa hinaharap. Pero binaliwala iyon ni Yusuke, ayaw na niyang madawit sa mga espirito at kababalaghan. Pumasok siya sa isang kapihan at doon narinig ang mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa grupo mula sa Negabuchi Middle School. Naroon sila upang hamanin at tapakan ang teritoryo ng grupo ni Kuwabara. Pumasok si Yusuke at nakita mismo ang mga kalaban. Nagulat siya sa lawak ng impluensya ng mga ito mula nang mawala siya. From the way they're sitting, I'd say Four Eyes is their ringleader. What the? That guy's got horns! That's not normal. Well, not gonna ruin my day. Pinagtawanan ng grupo si Kuwabara na handang magpahiya ng sarili alang-alang lamang sa kanyang mahal na pusa, si Eikichi. Sa labas, inutusan ng pinuno si Kuwabara na saktan ang kanyang sariling mga kaibigan kapalit ng kaligtasan ng pusa. Tumanggi si Kuwabara, kaya't tinutukan ng basag na bote si Eikichi. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Yusuke at sinuntok ang lalaki, sabay agaw kay Eikichi. Nagulat silang lahat, bumalik si Yusuke. Magkasama nilang nilabanan ang grupo ng Kasanegabuchi at natalo ang mga ito. Tumakas ang kanilang pinuno pero hinabol siya ni Yusuke hanggang sa madapa ito sa ilalim ng tunnel. Nang suntukin ni Yusuke, isang nakakatakot na halimaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Whoa! What the hell is that thing? Sinubukan itong tumakas pero nahuli pa rin ito ni Yusuke. Namangha ang halimaw, nakikita at nauunawaan siya ni Yusuke. Ipinaliwanag ng manghuhula na ito ay isang jockey, isang kriminal na may 5 kaso na sa spirit realm. Kumakapit ito sa kasamaan ng puso ng tao at ginagamit iyon upang iligaw sila. Tanging ang may mantsa sa kaluluwa ang nagiging biktima ng isang jockey. At doon, ipinahayag ng manghuhula ang totoo, si Yusuke ay nakatakdang maging isang Raikei Tonte, isang spirit realm detective. Nagtanong si Yusuke kung sino ba talaga siya, at doon nagpakilala ang babae, siya pala si Botan. Lumabas si Koenma mula sa ulap at ipinaliwanag ang bagong tungkulin ni Yusuke, ang mag-imbestiga at humuli ng mga espiritong kriminal tulad ng Jackie. Si Botan ang magiging tagapamagitan at gabay niya. Umalis na si Koenma habang ibinalik naman ni Botan ang Jackie sa spirit realm. Tumayo si Yusuke sa lansangan, malalim ang iniisip. Totoo ngang nakabalik siya sa buhay, ngunit malinaw na ang buhay niya ay mas magiging magulo simula ngayon. Sa Greatest Treasure Hall ng Spirit Realm, 3 magnanakaw ang sumalakay at ninakaw ang 3 dakilang kayamanan ng kadiliman. Samantala, sa mundo ng tao, ginising ni Atsuko ang anak niyang si Yusuke at agad na napaiyak, hindi pa rin siya makapaniwalang buhay muli ang kanyang anak. Nagbalik si Yusuke sa eskwela, ngunit marami ang natakot sa kanya, akala ng iba'y multo pa rin siya. May mga natuwa ring makitang buhay siya, ngunit hindi si Ginoong Iwamoto. Sa katunayan, may masama na siyang binabalak upang tuluyang maalis si Yusuke sa paaralan. Sa oras ng PE, nagkat si Yusuke at lihim na tiningnan ang salamin na ibinigay ni Botan, ang Reito Lens, isang espiritual na lente na nakapapakita ng mga bagay na nakatago o lampas sa pader. Binalaan siya ni Botan na ang bawat gamit mula sa spirit realm ay kumakain ng malaking bahagi ng kanyang espiritual na lakas, kaya dapat dahan-dahan niyang matutunang kontrolin ang mga ito. Pagkatapos ng klase, nadiskubreng nawawala ang ilang gamit ng mga estudyante. Dahil si Yusuke lamang ang hindi pumasok sa PE, agad siyang pinagbintangan. Dumating si Iwamoto, hinila si Yusuke at dinala sa guidance. Mariing itinanggi ni Yusuke na siya ang nagnakaw, ngunit sinuntok siya ni Iwamoto, sabay sabing nagkukunwari lang siya. Nang tanungin ni Takenaka kung may ebidensya ba siya, nagyabang si Iwamoto na hindi na ito kailangan, si Yusuke lang ang lumiban.
Higit pa roon, tinukso pa niya si Yusuke na narinig niyang umiyak si Atsuko ng kahiya-hiya para lamang maibalik siya sa eskwela, at idinagdag na minana ni Yusuke ang kahihiyang ugali ng kanyang ina. Klaro, gusto ni Iwamoto na sapakin siya ni Yusuke. At muntik na ngang bumigay si Yusuke, ngunit biglang pumigil si Koenma. Ipinaliwanag ni Koenma na may mas malaki pang bagay na nakataya, nakatakas na papuntang mundo ng tao ang mga magnanakaw ng tatlong kayamanan ng kadiliman. Kapag ginamit iyon ng mali, malalagay sa panganib ang buong sangkatauhan. Naiinis si Yusuke dahil hindi pa man lang niya napapatunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit ibinunyag ni Koenma na mismong si Iwamoto ang totoong salarin. Gamit ang Reito lens, nakita ni Yusuke ang mga ninakaw na gamit sa bulsa nito. Nang kunin niya, agad siyang inakusahan ni Iwamoto na siya mismo ang naglagay ng ebidensya. Umalis ito na may pagbabanta kay Yusuke. Nagngingit-ngit si Yusuke at gustong bugbugin si Iwamoto, ngunit inutusan siya ni Koenma na subukan ang isang bagong teknik, ay concentrate mo ang iyong nararamdaman. Isipin mong iniipon mo ang lahat ng enerhiya sa iyong katawan at ibinubuhos sa dulo ng kanang hintuturo. Ginawa ni Yusuke at biglang nagliwanag ang kanyang daliri. Pinaputok niya ito at bumagsak si Iwamoto. Tinawag ni Koenma ang atake na ray gun. Ipinaliwanag niya, bawat tao ay may espiritual na enerhiya, Reiki, na bumabalot sa katawan bilang aura. Nakatuon iyon ni Yusuke at pinakawalan mula sa kanyang daliri na mas malakas pa kaysa isang suntok. Ngunit binalaan siya ni Koenma, sa kasalukuyan, isang beses lamang niya ito magagamit bawat araw. Ipinakilala rin ni Koenma ang tatlong ninakaw na kayamanan, Komo no Ken espada na ginagawang demonyo ang sinumang tao na masugitan nito. Ang Kokokyo salamin na nagpapakawala ng mapanganib na mahika tuwing kabilugan ng buwan. Gakidama isang orb na sumisipsip ng kaluluwa ng tao, lalo na ang mga bata. Kapag napasa kamay ng ordinaryong tao o isang masamang yokai, magiging malagim ang mangyayari. At tanging si Yusuke, bilang Spirit Realm Detective, ang maaaring kumilos. Habang nag-iimbestiga, nakakita si Yusuke ng batang biglang bumagsak at unti-unting lumalabas ang kaluluwa. Nakangiti siyang sumunod, alam na niya kung paano matatagpuan ang mga magnanakaw. Ngunit nawala ang kaluluwa at nauwi siya sa isang lugar na puno ng masasamang tao. Doon, napansin niya ang isang lalaking may sungay. Sa Reito lens, nakita niyang dala nito ang Gakidama. Nang susundan na sana niya ito, hinarang siya ng mga siga na humihingi ng pera. Naiinis, mabilis niyang pinagtatadyakan at pinagsusuntok ang mga ito, ngunit nang matapos siya, nakatakas na ang lalaking may sungay. Samantala, nakarating na sa Spirit Realm ang impormasyon tungkol sa tatlong magnanakaw, Kurama walang record ng kasalanan, mapanlinlang, maraming anyo at pagkakakilanlan. Hiei wala ring nakatalang kaso, ngunit kilala bilang malupit at gagamit ng kahit anong paraan para makuha ang kanyang layunin. Goki isang ogre na kumakain ng kaluluwa, may 12 kasong kriminal, at pumatay na ng higit sa 100 espiritual na manghuhuli. Nagngit-ngit si Botan, sobrang delikado ito para kay Yusuke. Ngunit iginiit ni Koenma na wala ng oras. Dapat ay unti-unting palakasin ni Yusuke ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa mga maliliit na kaso, ngunit ngayon, 1 linggo lang ang natitira. Mayroon lamang silang 1 linggo bago bumalik si King Enma, ang ama ni Koenma. Kapag nalaman nito na ninakaw ang kayamanan, magagalit ito ng todo, at ang kanyang puot ay maaaring magdulot ng lindol na kasing lakas ng Great Kanto Earthquake, o baka pati pagsabog ng Mount Fuji. Sa huli, napilitang tanggapin ni Botan na walang ibang pagpipilian, kailangang sumabak si Yusuke, kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Sa gubat, natanong ni Yusuke ang berdeng liwanag sa ulap. Sinundan niya ito at nadatnan ang tatlong magnanakaw. Pinag-uusapan nila ang plano, ngunit umatras si Kurama. What is that supposed to mean? Surely you're not dropping out of the game when we've come this far? Yes. You coward! Your years of hiding yourself in this human world have made you just like them, spineless and ready to be walked on! Gusto ni Goki ang Anko Kokyo, ngunit tinanggihan siya ni Kurama, kailangan niya ito. Nag-init ang tensyon, ngunit bago sila maglaban, sumulpot si Yusuke at buong tapang na nagpakilala bilang Spirit Realm Detective. Tinuwanan siya ni Goki, sabay sabing wala siyang nararamdamang kahit anong espiritual na lakas mula kay Yusuke. Umalis si Kurama at sumunod si Hiei, iniiwan si Goki na siyang bahala kay Yusuke. Hinarap ni Goki ang Gakidama, handang sipsipin ang kaluluwa ng isang bata, ngunit agad siyang sinugod ni Yusuke. Sinipa at pinagsuntok niya ito hanggang lumaya ang kaluluwa ng bata at bumalik sa katawan. Nakuha ni Yusuke ang orb at inisip niyang tapos na ang laban, ngunit lumitaw si Goki sa kanyang likuran, ngayon nagbago sa tunay niyang anyo, isang dambuhalang ogre na tagasipsip ng kaluluwa. Pinatalsik siya nito, sabay binunot ang isang malaking puno at ginawang sandata.
Nabitiwan ni Yusuke ang Gaki Dama, at doon siya kinabahan, naalala niyang nagamit na niya ang kanyang nag-iisang ray gun para sa araw na iyon. Ngayon, nakaharap siya sa halimaw na ogre, walang bala, walang sandata, at maaaring katapusan na niya.